Hindi pa man tumitilaok ang manok ay gising na si Elena. Ngayon kasi siya magpapaalam sa kanyang ina na magtatrabaho siya sa Maynila. Kasama ang kaibigang si Aya na siyang nag-alok sa kanya ng trabaho. Medyo kinakabahan siya dahil sa hindi magandang pagtrato sa kanya ng babaeng magulang. Ngunit kahit nataliwas sa pagmamahal ang ibinibigay nito mahal na ito. Dahil ito na lamang ang meron siya. Simulat sa pulkasi ay siya nang sinisisi ng kanyang ina. Dahil nang mabuo siya sa sinapupunan nito, ay nawala na rin ang tsansa nito na mapangasawa ang nobyong Amerikano nito noon. Trabaho ng kanyang ina noon ang magbigay aliw sa mga kalalakihan. At isa sa mga nabihag sa natatangi nitong ganda ay ang lalaking nagmula sa ibang bansa. Sa pool nang siya'y magkaroon ng sariling pag-iisip ay doon niya lamang na lamang walang pagmamahal sa kanyang ina. Binuhay siya nito upang maging utusan sa loob ng kanilang bahay. Tampulan siya ng tukso. Palagi siyang hinuhusgahan ng mga tao. Sinasabihang susunod siya sa yapak ng ina. Masakit yun ngunit tinitiis niya dahil kahit na anong paliwanag at pagtatanggol niya sa sarili ay baliwala dahil sa makikitid na utak ng mga taong nakakakilala sa kanila. Gumawa man siya ng mabuti at magmistulang Maria Clara ay isa pa rin silang kalapati na mababa ang lipad, bagaman taliwas yun sa katotohanan. Inay, magandang umaga po. Gusto ko lang po sanang magpaalam sa inyo na sasama po ako kay Aya sa Maynila. Kasi may ino-offer po siyang trabaho sa akin. Mamamasukan po kami bilang katulong para naman po makatulong ako sa mga gastusin dito sa bahay. Kabadong paalam niya sa kanyang ina nang matapos na nitong kainin ang agahang inihanda niya para dito. Mapang-insulto itong ngumiti bago sa kanya bumaling ng tingin. Mabuti naman at naisipan mo nang umalis. Mataas ang boses nitong sabi na nagpalunok sa kanya. Ang kapal nga rin ng pagmumukha mong babae ke. At ngayon mo lamang yan naisip. Matagal ka nang pabigat sa akin. Kaya dapat lang na umalis ka at magbanat ng buto. Singhal nito sa kanya at saka naglagay ng matingkad na pampakulay sa labi. Kapag umalis ka rito, siguraduhin mong wag na wag ka nang babalik dahil malas ka sa buhay ko. Simula nang dumating ka, nagkanda leche-leche ng lahat. Noon pa man hadlang ka na sa pag-asenso ko. Kaya't mabuti ang naging pasya mo nang mawala na ako ng batugang palamunin. Dagdag nito tsaka tumayo at walang pakialam na binunggo ang balikat niya. Ngumisi pa ito sa kanya kaya't nagbaba na lamang siya ng tingin. Tila ba mga karayom ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang ina na tumatagos sa sugatan niyang puso. Ang inang nagbigay ng sugat sa malinis niyang puso. Tuluyan na ring umalis ang kanyang ina. Pupunta na naman ito sa club. At sa susunod na araw na naman ito uuwi. Minsan nga'y inaabot pa ng 1 linggo bago ito umuwi. Dinidiskartehan niya na lamang ang pagkain nang hindi siya mamatay ng dilatang mata ng dahil sa gutom. Walang tumatanggap na trabaho sa kanya dahil ni minsan ay hindi nakaapak ang mga paa niya sa paaralan. Isa siyang mangmang para sa kanyang ina. Kahit na isang beses ay wala siyang narinig na maganda mula sa ina. Puros masasakit na salita ang natatanggap niya rito. Minsan nga'y nasasaktan pa siya nito ng pisikal. Nakagat niya ang ibabang labi nang mamuos sa mga mata niya ang luha. Hindi ka pa nasanay sa kanya, Elena. Mapait ang ngiting pagkausap niya sa kanyang sarili. Sa kanya pinahid ang luhang bumasa sa kanyang pisngi. Hindi pa rin talaga siya nasasanay. Masyadong mababaw ang kanyang mga luha. Bumuga siya ng hangin. Iwinaglit niya ang sakit tsaka niya inayos sa mga damit na dadalhin niya. Dahil maya-maya lamang ay susunduin na siya ng kaibigan. Ilang minuto pa'y dumating na ang kaibigan niya kaya't agad na rin silang umalis. Sa pagtalikod niya, muling tumulong ilang butil ng kanyang mga luha. Hindi niya batid kung makakauwi pa ba siya. Lalo't natanggap niya na ang pinakamasakit na salitang nanggaling mismo sa bibig ng kanyang ina. Minsan nga'y napapatanong siya sa kanyang sarili. Nagtataka siya at nagdududa kung totoo bang ina niya ang kasama. Dahil walang inang pipiling pagkaitan ng pagmamahal ang kanilang mga anak. Iba't iba man ang uri ng pagmamahal ng mga magulang. Kahit papano ay pinapakitaan pa rin ng pag-aalala ang mga anak nito. Samantalang siya, ni katiting na awat pag-aalalay wala siyang natanggap. Malungkot siyang bumuga ng hangin.
Mahal ko kayo, inay. Kahit na ganito kayo sa akin. Paalam po. Sa huling pagkakataon ay lumingon siya sa maliit nilang tahanan bago siya tuluyang humakbang palayo. Ayos ka lang ba, Elena? Tanong sa kanya nang magsimula ng umandar ang bus na kanilang sinasakyan. Oo naman. Pilit ang ngiting tugon niya tsaka isinandal ang ulo sa balikat nito. Ramdam niya ang pagbuga ng hangin ng kaibigan, kaya't napangiti siya dahil sa ibang tao niya nakukuhang pag-aalala na hindi niya ni minsan naramdaman sa ina. Ayos lang ako, Bes. Huwag mo akong alalahanin. Paninigurado niya rito nang hindi na ito mag-isipan ng kung ano-ano. Alam ko na hindi ka okay. Sino ba namang anak ang liligaya sa piling ng magulang na merong batong puso? Saad nito tsaka ipinatong ang ulo sa ulo niyang nakasandal sa balikat nito. Huwag na lang nating pag-usapan pa ang bagay na yan. Balang araw ay maghihilom din ang lahat ng sakit. Alam ko na darating ang araw na maiisip din inay na meron siyang anak na nagmamahal sa kanya. Aasa pa rin ako na balang araw, mamahalin ako ng nanay ko. Hindi ako mawawalan ng pag-asa. Puno ng pag-asa niyang saad bago niya ipikit ang pares ng kanyang mga mata. Hindi niya na narinig pang magsalita ang kaibigan, kaya tuluyan na siyang hinila ng antok. Madaling araw na rin ang marating nilang malaking bahay na kanilang pagsisilbihan. Bumaba sila sa tricycle na siyang naghatid sa kanila sa subdivision at humakbang patungo sa malaking bahay. Sobrang laki ng bahay. Alam mo talagang hindi basta-bastang nakatira dito eh. Namamanghang komento niya nang ilibot nilang paningin sa paligid ng mansyon. Tama ka. Sobrang yaman na magiging amo natin. Pagsang-ayon nito sa kanya. Hintayin na lang natin si Chang dahil tinext ko naman na siya at sinabing nandito na tayo sa labas. Saad pa nito. Maging ito'y namamangha rin sa laki ng bahay. Ang kwento rito ng tiyahin ay malapalasyo umano ang bahay ng mga amo nito. At ngayong nakikita na nilang harapan ay hindi na niya masasabing exaggerated masyado ang tiyahin. Tumangutango naman si Elena habang ang mga matay inililibot sa magarang paligid ng bahay. Maya-maya pa'y lumabas na rin ang tiyahin ni Aya na si Aling Beth. Agad rin naman sila nitong inanyayahang pumasok sa loob matapos ang maiksing kamustahan. Ilagay ninyo muna yung mga gamit nyo rito sa ibabaw ng kama ninyo para maipakilala ko na kayong dalawa kay Senyorita Leonor. Saad ni Aling Beth na agad namang sinunod ng dalawa. Pagkuway lumabas na rin sila ng maid's room. Chang, sandali. Pwede ba naming malaman kung mabait ang mga amo natin? Pigil ni Aya sa tiyahin habang nasa hallway sila ng mansyon. Hindi ko masasabing mababait pero maayos naman silang mga amo. Sobra akong magpapasahod basta't maging masipag at masinurin ka. Prangkahang istrikto si Senyorito Gregor. Hindi siya ang uri ng tao na mahilig makipagbiruan, lalo na ang magbukas ng usapan. Sinlamig ng yelo ang presensya niya. Ganoon din naman ang fiancé niya na si Senyorita Leonor. Ngunit kung paghahambingin ay mas madilim ang aura ni Senyorita. Kaunting kibot lang ay magiging dragon agad ito. Napakasilosa. Kaya't kung maaari ay iwasan yung madikit o kahit na makalapit-lapit ng konti kay Senyorito. Dahil magkakaroon ng World War III. Mahigpit nitong bilin sa kanila. Parang nakakatakot naman. Komento bigla ni Aya habang si Elena ay tahimik lamang na nakikinig. Hindi siya nababahala dahil sanay na siya sa ganon. Sa halos 24 taon niya ba namang nakasama ang inay, talagang masasanay siya sa ugaling sinabi ng tiyahin ni Aya. Hindi niyo kailangang matakot. Mag-focus lamang kayo sa trabaho nang walang maging problema. O siya, tama ng tsismisan. Halina kayo at nang maipakilala ko na kayo kay Senyorita. Pumihit na ito nang pigilan muli ni Aya. Ano na naman ba yun, Aya? Nakukulitan itong baling sa pamangkin. Last na lang, Chang. Curious lang ako kasi dahil otomatikong dalawang katulong kagad ang hiningi sa inyo ng Senyorita Leonor. Ano po bang nangyarit nag-hire ora mismo ng bagong katulong? Napabuntong hiningan naman ng ginang. Naiiling pa ito dahil sa kulit ng pamangkin. O siya, yaman din lang at napakakulit mo ay kukumpletuhin ko na. Tinanggal yung pinalitan ninyo dahil nahuling pinagpapantasyahan si Senyorito Gregor. Katakot-takot na pangmamaliit ang natanggap nila mula kay Senyorita. Kaya't kayo,
Nung kang gagaya sa kanila, dahil sa kangkungan kayo pupulutin. Mahigpit na akong nagbilin sa inyo. Pakinggan nyo nang tumagal tayong lahat sa trabaho. Yun lang at ipinagpatuloy na nitong paghakbang pasulong. Nagkatinginan naman ang magkaibigan bago sumunod sa ginang na mabilis nang naglalakad. Narating nila ang living room kung saan naroroon ng isang sopistikadang babae. Mahahaba ang makikinis nitong binti. Kamukha niya si Maleficent, Bes. Maganda kaso nakakatakot yung gandang taglay niya. Parang nanunumpa. Bulong ni Aya kay Elena na kanina pang tahimik. Pinandilatan niya naman ang kaibigang wala na namang preno ang bibig. Nakuha naman ito ang ibig niyang sabihin kaya tumahimik na rin to. Magandang hapon po, Senyorita Leonor. Pagkuha ni Beth sa atensyon ng among babae na abala sa hawak nitong dyaryo. Nasa salas ito tahimik na binabasang nilalaman ng balita sa papel. Nandito na po yung mga makakatulong ko rito sa mansyon. Imporma nito kaya't ibinaba ni Leonor ang hawak na dyaryo, tsaka nagtaas ng tingin. Eto po si Aya, Senyorita, pamangkin ko po. At eto naman pong kasama niya yung kaibigan niyang si Elena. Tinupi naman ni Leonor ang dyaryo tsaka yun ipinatong sa babasaging mesa. Seryoso nitong tinignan ng dalawang babae na nakatayo sa likod ng kanilang mayordoma. Otomatikong nagsalubong ang kilay nito nang huminto ang mga mata kay Elena. Pakiramdam niya ibang tato sa pwesto niya. Mukha itong Diyosa na hindi makabasag pinggan, nakabaliktaran sa katauhan niya. Tumayo ito't lumapit sa nakayukong dalaga. Hinawakan niyang panga nito tsaka pinantay sa kanyang mukha. Nagngingit-ngit ang kalooban niya nang makumpirmang mas lamang ang itsura nito kumpara sa kanya. Nadiinan niya ang hawak sa panga nito. Senyorita, nasasaktan niyo na po ako. Hirap niyang reklamo dito. Ngunit imbis na luwagan ang pagkakapiga sa panga niya ay mas diniinan pa nito. Pag-aalala naman ang rumihistro sa mukha ng magtiya na gustong umawat. Ngunit matalim na tingin ni Leonor ang nagpatigil sa kanila. Mas masasaktan ka kapag nakita kitang dumikit-dikit sa mapapangasawa ko. Gigil nitong banta. Trabaho pong pinunta ko rito. Hindi ho ako magiging karibal. Lalong hindi ako magiging banta sa iyo, Senyorita. Kaya't pakiusap, alisin niyo na itong kamay niyo dahil nasasaktan niyo na po ako. Pikit matang pakikiusap niya. Senyorita, pakiusap, bitawan niyo na po si Elena. Sabat ni Beth na hindi kayang tignan lang ang pananakit na ginagawa ng amo sa dalaga. Ako na pong gagarantiya sa inyo na hindi siya matutulad sa mga nagdaang katulong. Matino pong babae si Elena. Meron siyang respeto sa kapwa niyang babae kaya tama na po yan. Pakikiusapan nito. Doon lamang binitawan ni Leonor ang naluluhang dalaga na ngayon ay sapo ang nasaktang panga. I'm warning you, poor woman. Don't ever come near or even show yourself to my fiancé. Don't you dare not to keep what you promised. Biniti nito ang sasabihin tsaka sa kanya inilapit ang labi, malapit sa tenga niya. Or else, I will bury you alive. Bulong nitong nagpatindig sa balahibo niya. Plastic itong ngumiti pag kuway tumalikod at walang imik silang iniwanan. Tigalgal siya sa nangyari. Ano bang nagawa niya at palagi nilang ganitong ikot ng buhay niya? Ipinangnak na lang ba talaga siyang malas? Alam niya sa sarili na pagbabanta sa buhay niya ang sinabi ni Leonor. Bagaman hindi siya nakakaintindi ng Ingles ay ramdam niyang pananakot ang ibinulong nito. Bes, umalis na lang siguro tayo rito. Ang sama ng bruhang yun eh. Obses na nga baliw pa. Nahahabag siyang niyakap ng kaibigan. Ako nang humihingi ng dispensa sa nangyari. Hindi kita pipigilan kung gugustuhin mong lisanin ang mansyon na ito ngayon din mismo. Saad naman ni Beth na naaawa rin sa kanya. Umiling siya at pilit na ngumiti. Hindi po ako aalis, Aling Beth. Sanay na po ako sa ganitong pangyayari eh. Tsaka kapag umalis ako rito, baka pulutin ako sa kangkungan. Wala na po akong uuwian. Tinakwil na ako ni nanay kaya't dito lamang po ako. Magsusumikap hanggang sa makapag-ipon ng sapat na perang gagamitin ko upang magbukas ang maliit na negosyong alam ko. Anyang napabuntong hininga sa magtiya. O siya, ikaw ang bahala. Simulan na lamang nating magtrabaho. Kailangan na nating ihanda ang hapunan nila. Saad na lamang ni Beth. Tumango ang dalawang babae pagkuway.
Iniwan na nilang living room at dumiretso sa kusina. Sa kabilang banda naman ay nag-iigting ang panga ni Gregor. Matapos panoorin sa monitor ang ginawang pananakit ng babaeng ipinipilit sa kanya ng mga magulang sa inosente at walang kalaban-labang katulong. Hindi niya na mabilang sa daliri kung ilang katulong na bang tinanggal at sinaktan nito dahil lamang binigyan niya ng kaunting pansin. Bilang amoy natural lamang napansinin niya ang mga katulong. Hindi naman kasi maaaring idaan niya palagi sa senyas ang lahat ng kanyang utos. Marahas niyang ibinaling ang tingin sa bumukas na pinto. Isinarado niya ang laptop nang pumasok sa kanyang silid ang para sa kanya'y hibang na babae. "Who gave you the permission to enter my room?" Gigil niyang tanong kay Leonor. Kung nakamamatay nga lang ang tingin ay baka bumulagta na ito sa sobrang talim ng titig na ipinupukol niya rito. "I'm your fiancé. Kaya't natural lang na pumasok ako sa kwarto mo kahit na walang pahintulot ng kahit na sino." Kaswal nitong sagot na nagpakuyom sa kamaon niyang isinusuksok niya sa bulsa. Humakbang to palapit sa kanya. Plano sana nitong haplusin ang matigas niyang dibdib nang tabigin niya ang kamay nito. Ngumisi ito sa kanya nang matalim niyang sinalubong ang nangaakit nitong mga mata. Pinagkrus nito ang kamay nang maupo sa gilid ng kanyang kama matapos siyang lagpasan. "Aunt Alona called me and was asking when we would give them a grandchild. They want you to get me pregnant before we get married, so that both of our clans can be sure that someone will inherit all the wealth and properties of our families. Now, let's form the heirs of the Tuason Group of Companies and the Empress Corporation." Mapang-akit nitong sabi at walang ano-anong hinubad ang manipis na pantulog. Nang aakit siya nitong tinignan ngunit bigo itong makita ang pananabik, lalo ng pagkamangha sa mga mata nito. Mapanuyan ni Gregor na pinagmasan ng kahubaran ng babae. Pandidiri ang naramdaman niya, imbis na pagnanasa. "Itatak mo itong sasabihin ko dyan sa makitid mong utak. I will never marry a woman like you. You're a disgusting woman. How many men have tasted you, huh? How much saliva is stuck on your dirty body? You're pathetic. You even beat the beggar on the street. Kung makapaghabol at kumapit ka sa lalaking surang-surat, diring-diri na sayo." Mariin niyang duro dito bago niya ito iwan sa kanyang silid. "How dare you! Come back here! Gregor!" Nagpupuyo sa galit nitong sigaw. Para siyang bingi na nagdire-diretsyo hanggang sa makababa ng hagdan. Sa dining room ang punta niya dahil gusto niyang uminom ng tubig. Sa pag-apak ng mga paa niya sa kusina, ay naghinang ang mga mata nila ng dalagang sinaktan ni Leonor kanina. Otomatikong nagsalubong ang makakapal niyang kilay nang makita ang bumaong kuko ni Leonor sa magkabilaan nitong pisngi. Pag-aalala ang bigla niyang naramdaman para dito. "Elena!" Nagbabanta ang tinig ni Beth nang tawagin ng dalaga. Lumapit ito kagad at hinila ang dalaga. Si Senyorito Gregor ang taong yan. Bulong nito kaya't ang dalagay agad na dumistansya. "Don't worry, Manang. Kukuha lang ako ng tubig." Mahinahong anya rito nang mapansin ang ginawa nitong pag-iwas sa dalaga. Naiintindihan niya ang inaakto ng ginang. Pinoprotektahan lamang nito ang kinuhang katulong. "Dalhan niyo na lang ako ng pagkain sa kwarto. Kayo na lamang ang maghatid, Manang." Bili niya rito bago kumuha ng malamig na tubig, tsaka yung diretsyong ininom. Bago pa man siya lumabas ay pasimple niyang pinagmasdan ang bago nilang kasambahay na nagtataglay ng maamong mukha. Napangiti siya ng lihim nang makita sa tindig ang pagiging simple nito. Ramdam niya ang kabutihan ng dalaga. Minabuti niya nang umalis nang marinig ang matinis na boses ni Leonor na hula niya'y nasa baitang ng hagdan. "Kinabahan ako sa iyong bata ka. Para na akong atakihin nang magtitigan kayo ni Senyorito. Papaano na lang pala kung sumulpot bigla si Senyorita? Eh di sinaktan ka na naman. Sa susunod mag-iingat ka na." Sapo ni Beth ang dibdib habang binibilinan si Elena. "Pasensya na, Aling Beth. Hindi ko naman po alam na iyon po pala si Senyorito." Paghingi niya ng paumanhin. Hindi na nakapagtataka kung bakit obses si Senyorita kay Senyorito. Maladyos ng Griego ba naman yung itsura ni Senyorito Gregor eh. Tapos yung katawan halatang alaga dahil sa ganda ng pagkakahubog. Parang gusto kong magkape. Sabat ni Aya. "Isa ka pa ha?
Aba baka makaharap ko na si San Pedro ng hindi oras ng dahil sa inyo. Ginoo ko, kung bakit ba naman kasi ibinuhos sa iyo, Elena, ang lahat ng biyaya ng langit? Abay dinaig mo pa si Ann Curtis sa pagiging Diyosa mo Nai-stress nitong sabi. Ako Chang, hindi niyo ba bibigyan ng kahit na konting compliment man lang? Abay pamangkin niyo ko Sabat naman ni Aya. Idinaan nito sa biro ang lahat dahil batid niyang pareho ang kaba ng kaibigan niya, maging ng tiyahin. Maganda ka naman pero 1/4 lang ang ganda mo kumpara dito sa kaibigan mo. Ay nako, tama na nga kalokohan. Tapusin na natin itong hinahanda natin at nang makakain ang mga amo natin. Saad nito. Siniko naman ni Ayang kaibigang tahimik na naman. Deadmine na lang palagi. Anitong tipid ng initian ni Elena. Nagpatuloy sila sa paghahanda ng hapunan hanggang sa tuluyan na silang matapos. Tulad ng utos ni Gregory, dinalhan to ni Beth ng pagkain. Salamat manang. Tipid niyang pasasalamat dito nang ipatong nito sa ibabaw ng mesa ang dalang pagkain. Ikinampay niyang kamay bilang senyas na lumabas na ang ginang. Hinintay niya lamang na makaalis ang maedad na katulong bago niya balingan ang pagkain. Isinara niya ang laptop tsaka tinanggal ang salamin sa kanyang mga mata. Itinabi niya ang mga iyon. Tsaka sa kanya inilapit ang pagkain. Sasandok pa lamang sana siya nang pabalyang bumukas ang pintuan ng kanyang silid. Mariin siyang napapikit nang marinig ang galit na boses ni Leonor. Huwag mo akong sisimulan, Leonor. Banta niya rito matapos ibaba ang kutsara at tinidor. Bakit, Gregor? Sasaktan mo ba ako? Kaya mo ba? Alam natin pareho na kung hindi dahil sa pamilya ko, lumubog na ang kumpanya nyo. Kaya't matuto kang tumanaw ng utang na loob sa akin Nakatakda ng lahat. Sumabay ka sa agos nang wala kang pagsisihan sa bandang huli. Gampanan mo yung tungkulin mo. Bumaba ka ron at sabayan mo kong kumain. Huwag kang bastos sa anak ng sumagip sa negosyo nyo. Madiin itong sabi tsaka pinagkrus ang kamay. Mapakla siyang tumawa nang pumihit siya paharap dito. Nagpapatawa ka ba? Ang negosyo ng pamilya ko? Sinagip ng korporasyon nyo? Sang lupalop mo nakuhang impormasyon na yan? Nasaan ang pruweba mo? Wala kang alam sa buong pangyayari. Tinatak lamang ng mga magulang mo dyan sa makitid mong pag-uutak na nang dahil sa inyo kaya kami mas lalo pang umangat. Abilidad at utak ang ginamit namin upang mas humigit ang negosyo namin. Kasunduan lamang ng dalawang matandang tungkol sa kasal na gusto nilang mangyari sa kanilang mga apo. Hindi ako makapapayag na matali sa babaeng hibang. Hindi ako papayag na diktahan ng kung sino man. Sumasabay lamang ako sa agos nang makakuha ng ebidensya mula sa masangsang na katulad mo. Nang sa ganun, madali kong mababali ang kasunduan. Kumpleto ng lahat ng kailangan ko. Tamang oras nila ngayon ang hinihintay ko. Kaya't kung ako sa'yo, mag-iingat ako. Walang kurap-kurap niyang sambit na nagpalunok dito ng lihim. Hindi kailanman nila mamendad lalasunin ang utak ko. Tsaka hindi ko alam kung ano mga pinagsasasabi mo. Huwag mo akong aakusahan dahil wala akong ginagawa. Dalhin mo yung pagkain sa baba dahil magsasabay tayo sa pagkain. Matapang nitong sabi. Hindi ako sumasabay na kumain sa mga buwaya. Lumabas ka na. Blanko na ngayon ang tingin niya sa babae. Inalis niya ang kamay sa bulsa at walang imik na binalikan ng pagkain. Napailing-iling siya nang pabagsak nitong isarang kanyang pinto. Matatapos din ang pagre-rinarinahan mo sa mansyon kung babae ka. Gigil niyang sambit. Nawala na siya ng gana nang dahil sa nangyari. Tumayo siya at nagtungo sa harapan ng pinto upang siguruhin hindi na makakapasok pang babaeng ipinagkasundo sa kanya. Kinuha niya ang cellphone. Nagtungo siya sa veranda ng kanyang silid at tinawagan ang taong inutusan upang tipunin ang lahat ng nakuha niyang magpapasira sa pangalan. Lalong-lalo na sa reputasyon ni Leonor. Kamusta? Nagawa mo na ba? Seryoso niyang tanong sa kausap. Natapos ko ng lahat-lahat, sir. Naprint ko ng lahat ng larawang ipinasa mo. Nagawa ko rin maging klaro yung video. Ipapasa ko pa lang sa inyo yung link Kayo na lamang bahalang mag-save. Sagot nitong nagpangiti sa kanya. Maaasahan kang talaga. Ipapasa ko na rin ngayon din mismo sa bank account mong pera. Anya, tsaka ibinaba ang linya. Ibinusa niya ang cellphone at plano na sanang bumalik sa loob
nang maagaw ng inosenteng dalagang atensyon niya. Pino ang bawat galaw nito habang inilalagay sa malaking trash can na nasa labas ang mga naipong basura. Nagpunas ito ng pawis sa mukha gamit ang maluwag nitong damit, kaya't malinaw niyang nakikita ang manipis at maputi nitong tiyan. Pakiramdam niya'y nanunuyo ang lalamunan niya, kaya't sunod-sunod siyang lumunok. Umatras siya nang humarap na ito. Madilim sa kanyang kinapupwestohan kaya't nang tumingila ito ay hindi siya napansin. Napangiti siya nang wagwagin nito ang maluwag na damit. Ginawa nito yung pamaypay. Bago pa ito pumasok, ay pinusog muna nito ang buhok. Hindi siya kumukurap kahit na isang beses, habang pinagsasawa ang tingin sa dalaga na, bagaman wala na sa labas, ay naroroon pa rin ang mga mata niya. Napangiti siya nang ma-realize na pinagpapantasyahan niya ang bagong katulong. May kung anong kapilyuhang lumalaro sa kanyang isipan. Ngunit hindi pa itong tamang oras upang punan ng gutom na nararamdaman ng katawang lupa niya. Ayaw niyang muling pag-initan to ni Leonor. Tumalikod na siya't pumasok sa silid. Binalikan niya ang dinalang pagkain ng matanda nilang katulong, tsaka yun kinuha at binitbit upang dalhin sa kusina. Hindi niyo ho ba, senyorito, nagustuhan ang hinanda naming pagkain? Gusto niyo po bang maghanda kami ng bago? Tanong sa kanya ni Beth nang makita nitong hindi man lang nabawasan ang pagkain dinala nito sa kanya. Nawalan ho ako ng gana, manang. Tipid niyang tugon tsaka ipinatong sa mesa ang tray ng pagkain. Hinanap na mga mata niyang dalaga, ngunit hindi niya ito makita. Kaya't lumabas na lamang siya ng kusina at nagtungo sa bar nitong mansyon. Doon niya inubos ang mahigit 1 oras. Mataas ang tolerance niya sa alak, kaya't kahit na 4 na bote ng beer ang naubos niya ay tuwid pa rin ang tayo niya. Aakyat na sana nang makarinig ng komosyon sa labas. Malalaki ang hakbang na sinundan niyang pinagmumula ng ingay. At nang makitang kinukubabawan ni Leonor sa Elena, habang patuloy nitong sinasabunutan ay mabilis siyang lumapit dito. At puwersahang hinila si Leonor. Nagtangis ang bagang niya na makitang ilang kalmot sa muka, maging sa braso ng walang kalabang-labang dalaga. What the heck, Leonor? Wala ka na bang ibang alam gawin kung hindi ang sakta ng mga pumapasok ditong kasambahay? Asik niya sa hawak na babae. I saw you earlier. You were staring at that maid. Pag-aakusa nito sa kanya habang duro ang dalaga. Rinig niya ang pagsinghap nila Aya at Beth na inaalalayan ng kasamahan. Pinagigitnaan ng mga ito ang dalaga. Kita niya ang awa ng mga ito para sa nasaktang kasamahan. Marahas siyang bumuga ng hangin. Hindi siya makapaniwalang ngumiti ng sarkastiko. Pagkuway sinalubong ang mapag-akusang titig ni Leonor sa kanya. Hibang ka na talagang babae ka. Humingi ka ng sorry sa kanya ngayon din mismo. Madiing mando niya rito. No! Mariin itong tutol. Hindi ako hihingi ng sorry sa isang hampas lupa. Alam ko kung anong nakita ko. Hindi ako hibang Gregor. Giit nito. Pilit nitong binabawi ang kamay na mahigpit niyang hawak. Humingi ka ng tawad ngayon din mismo. Dahil kapag tuluyang naubos ang pasensya ko sa iyong babae ka, talagang kakalad ka rin kitang palabas. Last warning ko na to sa iyo, Leonora. Humingi ka ng tawad sa ginawa mo. Puno ng gigil niyang utos at banta rito. Hindi sa kanya nakatakas ang rumihistrong takot sa mga mata nito. Fine! Mabigat sa loob nitong pagsang-ayon. Tsaka nilingon ang sinaktang dalaga. I'm sorry. Madiin niyang paghingi ng tawad. Marahas siyang napabugan ng hangin matapos ni Leonor pilit na humingi ng tawad kay Elena. Maging ang mapagbantang tinging ipinukol nito sa dalaga, hindi sa kanya nakaligtas. Pack your things. Hindi ko na kayang makasama pa ng matagal ang siraulong kagaya mo rito sa pamamahay ko. I've had enough. Ngunit huwag ka mag-alala. Dahil magkikita pa naman tayo sa araw ng paghaharap ng mga pamilya natin. Pagkasabi, hinila niya ito at dinala sa inuukupang silid. You can't do this to me, Gregor! Hysterical nitong sambit nang basta niya nalang kinuha ang malaki nitong maleta. At doon ay pinagsisiksik ang mga damit nito. I can. Anya. Tsaka isinara ang maleta at muling hinaklit ang kamay nito. Hawak niya sa kabilang kamay ang maleta. Saglit siyang huminto nang makita ang 3 sa hardin. Nakaupo ang mga ito sa gilid ng fountain. Pasimple niyang tinignan si Elena. Saglit na naghinang ang kanilang mga mata dahil mabilis itong nag-iwas ng tingin.
Pumipigla si Leonor kaya't bumalik ang atensyon niya rito. Muli siyang humakbang. Madali lamang na bumukas ang gate dahil censored yon. "Get out of my house!" Pabalyan niyang binitawan si Leonor kaya't sumalampak to sa semento. Ngunit agad ring tumayo at planong abutin ng mga kamay niya nang umiwas siya rito. "Gregor, no please! I'm sorry! Nagsiselos lang naman ako eh. Minsan kasi hindi mo ako nagawang tignan ng matagal. Para kang napapaso sa tuwing titingin ka sa akin." Naluluhang paliwanag nito. "Yun ay dahil surang-sura ako sa pagmumukha mo. Umalis ka na." Pumihit siya at plano nang pumasok nang magsalita itong muli. "No! You can't do this! Nang dahil sa hampas lupang babae na yon kaya mo ako paaalisin? Bakit? Dahil gusto mo na siya, ganun ba? Gusto mo siyang dalhin sa ibabaw ng kama mo kaya mo ako itinataboy?" Mabilis nagbago ang kanina'y nagsusumamo nitong mukha. Ang mukha nito'y punong-puno ng galit. "Subukan mong ipagpalit ako sa kanya at papatayin ko siya." Mariin itong banta. Marahas niya itong nilingon. "Baliw kang talaga. Mali ang mga magulang mo na inilabas ka nila kagad ng rehabilitation center." Naiiling niyang ani rito. Kita niya ang gulat na rumihistro sa mukha nito. Ngunit saglit lamang yon. "Wala kang maririnig na paliwanag mula sa akin dahil hindi ko obligasyong gawin yun." Malamig niyang sambit siya kato tinalikuran. "Hindi mo ako mauuto. Lalong hindi mo ako maluloko, Gregor." Gigil na anas ni Leonor bago nito tawagan ng isang taong pumupuno sa lahat ng pangangailangan niya. Lalaking handang gawin ang lahat para sa kanya. "I'm sorry for what happened. Pangakong hindi ka na niya muli pang masasaktan. Sige na, magpahinga na kayong lahat." Mahinahong anya nang lumapit siya sa mga ito na nananatili sa gilid ng fountain. Tumayo si Beth at ganun din si Aya. Inalalayan ng magtiya ang nasaktang si Elena. Pumasok na ang mga ito. Sinundan naman ni Gregor ng tingin ng dalagang pinagigitnaan ng magtiya. Napabuga siya ng hangin. Konsensyang nararamdaman niya para sa dalaga. Wala naman itong ginagawang masama ngunit napag-iinitan ni Leonor. Malalim na ang gabi ngunit gising pa rin si Elena. Hindi niya maintindihan kung bakit pinagdadamutan siya ng antok. May kung anong kabang bumabalot sa dibdib niya na hindi niya mawari kung para saan. Batid niyang hindi dahil sa hapdi ng mga sugat niya at sa nangyari kanina kaya siya nahihirapang makatulog. Meron pang iba ngunit hindi niya mawari kung ano. Pipilitin niya na sanang matulog muli nang katukin siya ng kaibigan. Mabilis siyang tumayo dahil sa nagmamadaling boses ni Aya na nag-uutos sa kanyang buksan niya kagad ang pintuan ng inuukupan niyang silid. "Oh, may problema ba?" Tanong niya agad. Humahangos ito bago pumasok sa kanyang silid. "Malaki, dahil ang nanay mo na aksidente. Ang sabi ni inay nasa ospital na. At ang sabi pa namuo daw yung dugo sa ulo kaya kailangang operahan. Medyo risky pero Elena, kailangan mo pa ring sumubok. Yun nga lang yung malaking perang kakailanganin para sa operasyon. Nga lang ang tanong saan tayo kukuha ng malalaking pera na sinasabi ng doktor?" Kwento nitong nagpahina sa kanyang tuhod. Kaya pala hindi siya mapakali ay dahil merong nangyaring masama sa mahal niyang ina. Nawalan siya ng balanse dala ng panghihina. Kung hindi siya naalalayan ni Aya, ay baka bumagsak na siya sa sahig. "Kailangan kong umuwi. Kailangan ako ni nanay." Nanginginig ang boses niyang sabi. Abot-abot ang kabang nararamdaman niya para sa ina. Hindi man siya nito mahal ngunit ito'y sobra niyang mahal dahil ito ang nagbigay buhay sa kanya. Hindi niya kakayanin kapag nawala to. "Kumalma ka muna, Elena. Hindi ka maaaring umuwi nang wala kang dalang pera. Pera ang kailangan kapag nasa loob ng ospital ang isang tao na nasa kritikal ng sitwasyon. Subukan mong lumapit kay senyorito." Suwestyon nitong bigla. Ang alam ko'y gising pa siya dahil nang pumunta ako rito. Nakita ko pa siyang kumuha ng tubig at bumalik din sa kwarto niya. "Kailangan mo ng kapalan ng mukha mo ngayon nang maisalang na sa operasyon si Aling Elisa. Bruha man niyang nanay mo responsibilidad mo pa rin siya bilang ikaw lang naman ang anak niya." Saad pa nito. Bumagsak ang luha sa kanyang mga mata. Nilinis niyang lalamunan at tinataga ng sarili. Wala siyang ibang maaaring lapitan kung hindi ang kanilang senyorito.
Kaya't kahit nag-aalangan ay isinantabi niya yon dahil yun ang kailangan niya sa mga sandaling to. Susubukan kong lumapit sa kanya ngayon. Pinawin niya ang luhang bumasa sa kanyang pisngi at lakas loob na lumabas ng kwarto. Minabuti naman ni Aya na hintayin ng kaibigan habang si Elena ay nanginginig ang mga kamay na kumatok sa pintuan ng amo nilang si Gregor. Senyorito, gising pa po ba kayo? Nagkanda utal-utal niyang tanong. Kakatok pa sana siyang muli nang bigla nilang bumukas ang pinto at iniluwanan ng lalaking topless. Magulo ang buhok at amoy alak. Napalunok siya nang hawakan nito ang baba niya. Pinagpantay nito ang kanilang mga mata. May kailangan ka ba? Paus nitong tanong. Napakurap-kurap siya dahil ilang dangkal lamang ang layo ng kanilang mga labi. Naiilang siya sa kanilang posisyon. Tumikhim siya at nilakasan ng loob. May sadya po ako, senyorito eh. Kakapalan ko na pong mukha ko. Nasa ospital po si inay at kailangan namin ng pera para sa operasyon. 5 milyon. Putol nito sa kanya. Namilog ang mga mata niya sa narinig. 5 milyon ang mapapasayo basta't maging akin ka ngayong gabi. Kondisyon nitong ikinakunot ng kanyang noo. Hindi ako bayaran. Mariin niyang giit. Alam ko ngunit, pwede ba ngayong gabi maging akin ka? I need you. Nagsusumamo ang tono nito. Nangungusap rin ang mapupungay nitong mga mata. Nakagat niya ang ibabang labi habang ang mga kamao niya'y mahigpit ang pagkakasarado. Sinabi niyang kailanman ay hindi tutulad sa trabaho ng ina. Ngunit ngayon, heto siya, nakahandang lunukin ang pangako sa sarili, alang-alang sa nag-aagaw buhay niyang ina. Bumuga siya ng hangin bago muling salubungin ang tingin sa kanya ni Gregor. Ibigay mo muna sa akin ang pera. Kailangan ko makasiguro. Tuso niyang sabi. Ngumiti ito tsaka tumango. Alika sa loob. Niluwagan nito ang pagkakabukas ng pinto. Umatras to upang bigyan siya ng daan. Panay ang lunok niya habang inihahakbang ang mga paa sa malawak na silid ng lalaki. Sinundan niya ng tingin si Gregor na ngayon ay binubuksan ng safe. Halos masilaw siya sa napakaraming gold bars na nasa loob ng safe. Bukod sa ginto ay punong-puno rin ang loob nun ng pera. Nagbaba siya ng tingin nang humarap sa kanya si Gregor. Hawak-hawak ang napakakapal na pera. Mariin niyang naipikit ang kanyang mga mata nang kunin nito ang kamay niya. At doon ay inilagay nito ang perang sinabi nito sa kanya. 5 million in cash. Nasunod ko ng kondisyon mo. Ngayon, ako naman ang hihingi sa iyo ng pabor. Humiga ka at hayaan mo kong damhin ka ngayong gabi. Malamyos itong sabi na nagpanginig sa buo niyang kalamnan. Pinatunog ni Gregor ang daliri kaya't otomatikong namatay ang mga ilaw. Tanging liwanag ng buwan na lamang ang tumatanglaw sa madilim niyang silid. Dahan-dahang nagtungo sa gitna ng kama ang kinakabahang si Elena. Kabado siyang humiga at hinintay ang gagawin ng lalaking pinagbentahan niya ng kinusentehan. Mas kumabog pa ang dibdib niya nang kubabawan na siya nito. Nahigit niya biglang hininga ng sakupin nito ang kanyang labi. Hindi niya alam kung anong ire-react. Gustong magprotesta ng utak niya. Sinasabi nitong itulak ito at maghanap ng iba pang paraan ngunit taksil ang katawan niyang nagugustuhan ng mainit nitong mga haplos sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Bulta-bultahing kuryente ang dumadaloy sa kanilang mga katawan nang bumagsak sa sahig ang kanilang mga saplot. Tuluyang inihanda ni Ellen ang sarili. Ramdam niyang unti-unting pagkapunit ng sariwa niyang hiyas. Halos kapusin siya ng hangin nang tuluyan niya itong maramdaman. Abot na abot nito ang sukdulan. Wala na siyang maintindihan sa sumunod na pangyayari. Basta't ang tanging niyang natatandaan ng magising ay makailang ulit siyang inangkin ni Gregor. Bagaman masakit ang napunit niyang hiyas ay maingat pa rin siyang bumangon nang hindi magising ang nakayakap sa kanyang binata. Dahan-dahan niyang inilis ang kamay nitong nakayakap sa kanyang bewang. Huminga siya ng malalim bago tuluyang umalis sa ibabaw ng kama. Hinanap niyang damit at nang makita ang mga iyon ay agad niyang isinuot. Matapos niyang isuot ang damit ay kinuha niya ang pera at ibinalot yun sa t-shirt na nakuha niya. Tsaka niya maingat na iniwan ang silid. Habol niyang hininga ng tuluyang marating ang inuukupang silid.
Tulog si Aya sa kanyang kama, kaya't agad niya itong ginising. Aalis siya ngayon din mismo at hindi na muli pang babalik, lalong hindi na muli pang magpapakita sa lalaking umangkin sa kanya. Aya, gumising ka na! Sinampal-sampal niya ito sa pisngi nang mabilis niya itong magigising. Anong oras na ba? Inaantok pa nitong tanong. Hindi ko alam pero kailangan ko na umalis dito. Sa sinabi niya ay otomatikong nagmulat ng mga mata ang kaibigan. Gulat itong tumingin sa kanya. Ano yan? Puno ng kuryosidad na turo nito sa kanyang leeg. Ba't ang dami mong batik-batik na pula? Wala naman yan kagabi ah. Taka pa nitong tanong. Mahabang kwento kung isasalaysay ko sa'yo ngayon. Baka magising na si senyorito eh. Hindi na ako magpapaabot pa ng liwanag rito. Sasabihin ko sa iyong lahat ngunit tulungan mo muna akong makaalis. Pakikiusap niya. Nagpasalamat siyang hindi na nagpumilit pa si Aya na sagutin niya ang tanong nito. Tumayo na ito, tinulungan siyang maglipit ng gamit. Hindi ni Aya nais na malayo sa kanya. Kaya't ora mismo ay nagdesisyon itong uuwi na rin. Nangako naman siyang bibigyan to ng pera kapag tuluyan na silang nakabalik sa kanilang probinsya. Nag-iwan na lamang sila ng sulat nang sa ganun ay hindi sa kanila mag-alala ng husto ang ginang na nagpasok sa kanila sa trabahong ito. Bandang alas 5 ng umaga na rin sila nakaalis ng mansyon. Tuluyan na rin ikinuwento ni Elena ang lahat na nangyari sa kaibigan. Bagaman nagulat ay wala siyang narinig na panghuhusga mula rito dahil tunay niyang kaibigan si Aya. Kapatid na ang turing nila sa isa't isa. Dinamayan siya nito't iniintindi. Nangakong ano man ang mangyari, hindi siya kailanman iiwan. Maraming salamat, Aya. Kung wala ka, hindi ko na alam ang gagawin ko. Napakaswerte ko dahil meron akong matalik na kaibigang kagaya mo. Kaibigang hindi ako itinuring na ibang tao. Emosyonal niyang pasasalamat dito nang umandar na ang bus na sinakyan nila. Pabalik ng kanilang probinsya. You're welcome. Sino pa bang magdadamayan? Siyempre tayong magkakaibigan. Tumahang ka na. Magiging okay din ang lahat. Ano man ang maging resulta nito'y mananatili ako sa tabi mo. Hindi ako aalis hanggat hindi mo sinasabi. Niyakap siya ng mahigpit nito. Napangiti siya. Nagagalak ang puso niya dahil merong tao na handang samahan siya. Sa mansyon naman ay tuluyan ng nagising si Gregor. Nasapo niya ang noon na kumikirot. Kinapa niya ang kama at nang hindi niya makabang katabi ay napabalikwas siya ng bangon. Pulang man siyang naiwan ng dalaga sa kanyang kama. Gumuhit ang ngiti sa kanyang labi nang malinaw niyang maalala ang nangyari sa kanila kagabi. Wala siyang pagsisising nararamdaman. Mukhang tinamaan siya ng lintik. Umalis siya sa ibabaw ng kama at saka niya pinulot ang naggalat niyang saplot. Minabuti niyang maligo muna bago lumabas ng silid. Manang Beth, may problema ba? Agad niyang tanong rito nang madatnan niya ito sa salas. Habang hawak ang isang peraso ng papel. Umalis na po senyorito sila Aya at Elena eh. Malungkot nitong sabi. Magsasalita pa lamang sana siya nang bumukas ang main door ng kanilang mansyon at iniluwanan ng mga magulang niyang nagpupuyo sa galit. Mabilis sa kanyang lumapit ang ama at walang ano-anong pinadapo nitong kamao sa kanyang labi. Nabuwal siya dahil hindi niya inaasahang gagawin yun ng ama sa kanya. Rodolfo! Ang sabi ko wag mong sasaktan ang anak natin. Hindi ka na naman tumupad sa naging kasunduan natin bago pa man tayo pumunta rito. Pigil ni Alona sa asawang nagpupuyo sa galit para sa kaisa-isang anak. Hindi ako matatahimik kung hindi ko bibigwasan ng siraulong to. Tumayo ka dyan, Gregor. Ipaliwanag mo sa amin kung bakit mo pinaalis sa mapapangasawa mo. Gigil nitong sambit. Matalim ang mga matang nakatingin sa napapailing na anak. Ang dali niyong magtiwala sa babaeng yun. Pinunasan niya ng hinlalaki ang pumutok niyang labi. Tumayo siya't nakipagtagisan ng tingin sa ama. Wait for me here. I'll give you the proof na hindi niyo dapat pinaparis ang babaeng yun sa uniko iyo niyo. Seryoso niyang saad at basta nalang tinalikuran ng mga magulang. Hinuha niya sa kanyang silid ang ipinadala sa kanya ng binayarang tao. Maging ang laptop niya na merong nakasalpak na USB ay dinala niya na rin. Pagbalik niya sa sala sa ipinatong niya sa mesa ang laptop. Matapos ay ibinigay ang napakaraming kuha ng larawan ni Leonor kasama ang 3 lalaki. Iba't iba ang kasama nito sa bawat gabing dumadaan.
Gulantang ang mag-asawang tuwaso ng isa-isahin ang larawang ibinigay sa kanila ng anak. Awang ang kanilang mga bibig matapos makita ang lahat ng printed pictures ni Leonor na nakikipaghalikan sa iba't ibang lalaki sa loob at labas ng bar. Here's another proof. Take a seat. Dahil hindi ko kayo masasalo ng sabay kapag nakita niyong nilalam ng video. Sinimulan niyang i-play ang video nang akayin paupo ang mga magulang. Oh, Diyos mio! Ito ba talagang babaeng nais ni Papa para sa'yo? Nakakapanghina ng kalamnan, nakakasuka, nakakahiya bilang babae. Gumawa ka ng paraan, Rodolfo. Hindi ako makapapayag na dalhin ang maruming babae na yun ang apelido ng angkan natin. Hindi ako magpapapasok ng huda sa bahay natin. Gawan mo ito ng paraan. Halos atakihin ng ginang ng makalahati ang nakakapanindig balahibong palabas na ang bidang babae ay walang iba kung hindi si Leonor. Malalim na bumuntong hininga si Rodolfo. Maging ito'y nagsisisi sa napiling babae para sa kaisa-isang anak. Buong akala niya'y malinis at mabuti itong babae. Mali sila ng pagkakakilala rito. Tumayo ito na sinundan ng asawa. Wala nang magaganap na kasalan. Pinal nitong desisyon na nagpangiti kay Gregor. May nabanggit na babae ang dapat ay mapapangasawa mo. Nasaan siya? Totoo bang iniibig mo ang isang katulong? Seryosong dagdag ng kanyang ama. Yes, Dad. I do love my maid. I claimed every inch of her. Siniguro kung magkakaroon kayo ng apo, mga 10 buwan mula ngayon. Yun nga lang ay umalis siya dahil sa inang kritikal. But don't worry, dahil hindi ako makapapayag na hindi ko siya makuha. She's my future wife. Matapang niyang tugon. Gampanan mo muna ang pagiging CEO ng Tuazon Group of Companies bago mo sundan ang babaeng gusto mong pakasalan. Hindi magiging madali ang pagbaback out natin. Ngunit kung tatayo na kasama ako at ang iyong inay, hindi magiging mahirap ang lahat. Ibibigay ko ang buo kong suporta sa inyo ng babaeng yun. Oras na matapos ng problemang to. Kondisyon ng ama sa kanya. Sumasang-ayon siyang tumango. Hindi niya tatakbuhan ang posisyon sa kumpanyang itinayo ng namayapang abuelo. Ngayong araw din mismo ay ipinatawag ng ama niyang chairman ng board of directors kung saan kasama ang ama ni Leonor. Sa huling pagpupulong ay doon inilabas ni Gregor ang lahat ng baho ng mag-ama. Gulat na gulat ang mga tao sa silid na yon. Maging si Rodolfo ay hindi inaasahan ng huling pasabog ng anak. Hindi niyo kailangang panghinayangan ng isang anay, Dad. Nawalan kayo ng ahas sa kumpanya at hindi ng isang kaibigan. Tinapik niya ang braso ng ama bago tapusin ang pagpupulong. Nagpaalam siya sa lahat at dire-diretso nang lumabas. Sa kabilang banda naman ay taimtim na nagdarasal si Elena sa harapan ng chapel ng ospital. Ipinagdarasal niya na sana maging matagumpay ang operasyon ng mahal niyang ina. Elena, malungkot ang boses na tawag sa kanya ng kaibigan nang ipatong nito ang kamay sa kanyang balikat. Nagmulat siya ng mata at saka siya tumayo mula sa pagkakaluhod. Meron na bang lumabas mula sa OR? Paus niyang tanong sa kaibigan. Meron eh. At hinahanap ka na nila? Iwas sa mga matang sagot nito sa kanya. Tila umatras ang dila niya sa nakitang ekspresyon ni Aya. Napailing-iling siya kasabay ng kanyang pag-atras. Meron kang hindi sinasabi. Ako sa niya rito. Mas maganda kung ikaw mismo makakaalam. Malungkot nitong sabi tsaka inabot ang nanlalamig niyang palad. Hindi niya nagugustuhan ang inaakto ni Aya. Ngunit kahit na natatakot sa malalaman ay nagpatianod siya hanggang sa marating nila ang OR. Sinalubong kagad sila ng doktor at sinabi nitong hindi kinaya ng kanyang ina ang operasyon. Hindi maaari, Dok. Sinabi niyong gagawin niyong lahat. I-revive niyong nanay ko. Hindi siya maaaring mawala sa akin. Siya na lang ang meron ako. Siya na lang ang pamilya ko kaya't hindi maaaring mawala siya. Marami pa akong pangarap para sa amin ni inay. Gusto ko pang mapalapit sa kanya. Gusto kong bigyan siya ng negosyo nang sa ganun hindi na siya magtrabaho pa. Gusto kong iparamdam sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Pakiusap, Dok, gawin niyo ulit ang operasyon.
Iligtas niyo ang nanay ko. Nakikiusap po ako sa inyo. Parang awa niyo na. Tungkulin niyo magligtas ng buhay ng tao, hindi ba? Kaya tiligtas niyo ang nanay ko. Pagsusumamo niya habang ang mga luha niya ay walang patid sa pagtulo. We did our best. Ngunit hindi na kinaya pa ng pasyente. I'm sorry pero wala na kaming magagawa. Doktor kami at hindi Diyos. Malungkot na saad ng doktor bago pumihit palayo. Umiling siya at kahit na nangihina ang mga tuhod ay humakbang siya papasok ng OR. Kuya, sandali lang muna. Bigyan niyo muna ng oras ang kaibigan ko. Ani Aya sa dalawang lalaki na naka-assign upang dalhin ang wala ng buhay na ginang sa morgue. Tumango naman ang mga ito bago lumabas. Nasa likod lamang siya ng nagluluksang kaibigan. Nay, ang sakit po. Ang sakit na makita kayong nandito. Gusto kong maramdaman yung init ng yakap niyo. Pangarap ko po yun eh. Pangarap ko pong yakapin kayo ng sobrang higpit. Hindi ko naman inaasahan na sa ganitong paraan ko po kayo mayayakap. Kung alam ko lamang po na malamig na bangkay ko na kayo mayayakap, edi sana noon pa, naglakas loob na po ako. Impit siyang umiiyak habang yakap ang malamig na katawan nang wala ng buhay na ina. Hinaplos niya ang pisngi nito tsaka yun hinagkan. Napakarami kong gustong gawin na kasama kayo. Marami pa akong plano para sa inyo. Hindi ko man lang nasabi kung gaano ko kayo kamahal. Kung gaano po akong nagpapasalamat dahil kahit na naging hadlang ako sa mga pangarap niyo, mas pinili niyo pa rin akong buhayin. Patunay lamang po yun na mahal niyo ako. Mahal na mahal ko po kayo, inay. Patawad. Patawad kung hindi ako naging sapat. Patawad sa pagiging mangmang kong anak sa'yo. Gusto ko lamang pong sabihin na mahal ko kayo. Hinagkan niyang noon ang ina bago muling yumakap sa malamig nitong katawan. Masakit man ngunit kailangan niyang tanggapin na hanggang dito lamang talaga ang buhay ng kanyang ina. Sisiguraduhin niya na lamang na makakamit ng kaisa-isang magulang ang nararapat na hustisya sa pagkawala nito. Kung kinakailangang ubusin niya ang perang ibinigay sa kanya ni Gregor, mahuli lamang nakasagasa sa kanyang inay gagawin niya. 4 na araw ang naging pagluluksa bago ni Elena tuluyang pakawala ng ina. Kahit papano ay gumaan ang mabigat niyang dibdib nang mahuli na rin sa wakas ang nakasagasa sa yumaong magulang. Mas lalong gumaan ang pakiramdam niya nang tuluyang hatulan ng guilty ang lalaki. Nakamit na rin po natin sa wakas ang hustisya, Nay. Matatahimik na rin po tayo. Bulong niya sa hangin matapos tapusin ng judge ang paghukom sa loob ng korte. Kasalukuyan siyang nag-iisa sa loob ng kanilang bahay. Wala si Aya dahil merong nilakad na importante. Kaya't imbis na magmukmok, ay naglilinis na lamang siya't nag-alis ng mga gamit na hindi naman niya gagamitin. Tagaktak ang pawis niya nang mapahinto sa pagsasalansan ng mga naipong basura. Matapos mahulog sa nakaipit na notepad, ang isang larawan. Pinulot niya yon at pinakatitigang maigi. Si ina ito pero sino itong lalaki na nasa tabi niya? Taka niyang tanong. Tinignan niya ang likod ng larawan at doon ay nabasa niyang maiksing sulat na nagsasabing ang lalaking kasama ng ina niya sa larawan ay ang kanyang ama na isang tauhan sa barko. Natutup niyang bibig nang mabasa ang sulat. Bagaman nanghihina ay kinuha niya ang notepad at isa-isang binuklat hanggang sa marating niya ang gitna ng papel kung saan merong nakasulat patungkol sa kung papaano siyang nabuo at kung papaanong nawala ang totoo niyang ama matapos lamunin ng dagat nang minsang dumaan ang malakas na bagyo. Sa dulo ng sulat ay nakasaad ang paghingi sa kanya ng tawad ng kanyang ina. Emosyonal ang gumuhit ng ngiti sa kanyang labi dahil dama niyang sinseridad, bagaman sulat kamay na lamang yon. Wala po akong galit na nararamdaman para sa inyo, Nay.
Nagtatampo lang ako bilang anak na naghahangad ng kahit nakakarampot na pagmamahal mula sa inyo. Ngunit ang magalit sa inyo, kailan may hindi ko ginawa. Mahal ko po kayo. Niyakap niya ang notepad, maging ang wallet size na picture. Hinayaan niyang maglaglagan ng mga luha niya. Hinaplos niya ang picture bago yun dalhin sa labi. Tinapos niya na rin ang paglilinis at minabuting maligo na muna bago ihanda ang sariling hapunan. Matapos siyang maligo ay nagsalang na siya ng sinaing sa biniling kalan. Elena, may taong naghahanap sa iyo sa labas. Boses yun ni Yuna, pinsan niyang buo. Pinunasan niya naman ang basang kamay bago hinarap ang pinsan. Sino naman ang naghahanap sa akin? Taka niyang tanong. Babae, mukhang mayaman tapos mukhang mataray. Saan nitong nagpatigil sa kanya? Si Leonor. Mahina niyang sambit. Sigurado siyang si Leonor ang tinutukoy ni Yuna. So, dito ka pala nakatira? Saad ng mapanuyang tinig. Nakuyong ni Elena ang kamao nang makita ang babaeng ilang beses na nakita't ng apak sa kanyang pagkatao. Nakatayo ito sa labas. Wala ni isang kasama. Anong kailangan mo? Seryosong tanong niya. Tumabi naman ang pinsan niyang si Yuna na naiintriga sa komosyong tiyak nitong magaganap. Insan, nasa likod mo lang ako ah. Mahinang suporta sa kanya ni Yuna. Kaya ko na ito. Pakitignan-tignan na lang muna yung sinaing ko. Anya't humakbang upang magbantay sila ni Leonor. Anong kailangan mo? Matapang niyang tanong. Tantanan mo ang fiancé ko. Gigil nitong sabi na nagpatawa sa kanya. Tanga ka ba? Nasa probinsya na ako. Wala ako sa mansyon kaya't paano mo nasasabi na tantanan ko siya? Pangaasar niya rito. Walang hiya ka? Sasampalin na sana siya nito nang saluhin niya ang kamay nitong ilang dangkal na lang ang lapit sa kanyang pisngi. Inipon niya ang lakas sa kamay tsaka yun pinadapo sa pisngi nito na tumabingi. Gigil niyang piniga ang kamay nito matapos makahuma sa sampal na ibinigay niya rito. Ganti ko yan sa pananakit mo sa akin. Wala na tayo sa mansyon, Leonor, kaya't hindi na ako papayag na saktan mo pang muli ako. At lalong hindi ako makapapayag na dumapo tong marumi mong kamay sa pisngi ko. Nasa teritoryo kita. Kaya rin kitang ibaon sa lupa oras na maubos mong pasensya ko. Kung noon pigil na pigil ang sarili ko dahil sa takot na baka malayo ako ng matagal sa aking ina. Ngunit ngayon, wala na yung takot na yun sa akin. Kayang-kaya ko nang labanan ka. Marahas niyang binitawan ng kamay nitong namumula dahil sa higpit ng hawak niya ron kanina. You'll regret this. Tandaan mo yan. Yun na lamang nasabi nito dahil unti-unti nang dumarami ang taong nakikiusyoso. Pagbabayarin kita ng malaki. Pagbabanta nito. Kahit lagyan mo pa ng tubo, wala akong pakialam. Pamimiloso po niya. Umatras si Leonor. Namumula ang mukha nito sa galit habang siya namay biglang nasapo ang noo nang biglang umikot ang paningin niya sa paligid. Napahawak siya sa pasamano. Kung hindi siya naalalayan ni Yunay, baka nawala na siya ng malay. Uminom ka muna ng tubig. Ibinigay nito sa kanya ang isang baso ng tubig. Okay ka lang ba, insan? Nag-aalala nitong tanong. Tumango naman siya bilang tugon tsaka tinanggap ang basong ibinibigay nito. Salamat. Ibinalik niya rito ang baso matapos uminom. Nahilo kong bigla ha. Anya. Napagod at na-stress ka yata dun sa impaktang babae kanina eh. Sino ba yun? At bakit kung makapagsalita parang ang laki ng kasalanang nagawa mo sa kanya? Takang tanong nito. Naupo ito sa tabi niya at naghihintay sa kanyang isasagot. Mapapangasawa siya ng lalaking may-ari ng mansyon kung saan kami nagtrabaho ni Aya. Nagsiselo siya sa akin kahit wala naman akong ginagawang masama. Sa aming dalawa siya tong mayroong kasalanan sa akin dahil inapak-apakan niyang pagkatao ko. Hindi ako makapaniwalang sinundan niya pa ako rito. At aakusahan ng kung ano-ano. Mahirap talaga kapag nadidikit ka sa mayaman no? Dahil kahit nasa malayo ka na pinag-iinitan ka pa rin. Nadidismaya niyang sambit. Yung amo mong lalaki tsakong nagbigay ng motibo sa'yo. Kasi hindi naman basta-bastang magagalit ang isang babae kapag hindi nila nararamdaman na mayroon silang magiging kaagaw sa kanilang mga pag-aari. Saad nito.
Hindi na siya sumagot. Mas pinili niyang itikom ang bibig. Ayaw niya nang palawigin pa ang usapan, kaya tumayo na siya at diretsyong nagtungo sa kusina. O siya, at mukhang ayaw mong pinag-uusapan pa ang tungkol doon, kaya't magpapaalam na rin ako dahil marami pa rin kaming kailangang ayusin inay sa bahay. Mauna na ako, Elena. Kapag may kailangan ka, huwag kang mahihiyang lumapit sa amin ha. Saad nitong tinanguan niya na lamang. Napabuga siya ng hangin ng tuluyang mapag-isa. Pinatay niya ng apoy sa kalan dahil luto na yung kanin. Umikot muli ang paningin niya kaya't nawalan siya ng balanse. Kung hindi lamang siya nasalo ng isang tao na pamilyarang pabango sa kanya, baka bumagsak na siya sa sahig. Senyorito Gregor? Utal niyang sambit nang maghinang ang kanilang mga mata. Otomatiko siyang kumawala ngunit naging maagap to sa paghila sa kanya. Hanggang sa maikulong siya nito sa malalapad nitong dibdib. Nahigit niyang paghinga nang marinig ang malakas na tibok ng pintig ng puso nito. Binalot siya ng kaba nang hagkan nito ang kanyang noo. Bitawan mo ko! Pinilit niya pa rin makawala sa bisig nito. Ngunit sadyang ayaw nito kaya't wala siyang magawa. Kung hindi ang hintayin bitawan siya nito. Hindi na kita hahayaan pang mawala. Hindi na kita pakakawalan pa. Ang tagal kong nangulila. Halos mabaliw-baliw ako sa kakahintay na matapos ang isang buwang ibinigay na trabaho sa akin ni Dad. At ngayong okay ng lahat ay magagawa ko ng lahat upang makuha at maging akin ka na. Puno ng emosyong anya nang hindi man lang kumukurap habang nakatitig sa magandang mukha ng pinangungulila ang dalaga. Ang labi niya'y para bagang merong sariling pag-iisip dahil dahan-dahan na yung lumapit sa labi ng dalaga. At nang ilang dangkal na lamang ang distansya, mabilis itong umiwas at buong puwersa niyang itinulak na hindi niya inaasahan kaya't nabitawan niya ito. Katulad lamang kayo ng fiancé mo. Parehas kayong hibang eh. Kung nung una madali mo akong nakuha dahil sa laki ng pangangailangan ko, ngunit ngayon hindi mo na ako mapapasunod sa'yo. Yung pera ibabalik ko sa'yo. Nabawasan lamang yun ng 300,000. Sobra-sobra yung perang ibinigay mo kaya't ibabalik ko na. Tapang-tapangang tura niya at plano na sanang pumihit upang kunin sa ilalim ng kanyang kama ang bag ng pera nang pigilan siya nito. I don't need the money. All I need is you. Hindi man ka panipaniwala para sa iyo ngunit minahal kita nang hindi ko sinasadya. Isinama mong puso ko sa pag-alis mo. Handa kong gawin ang lahat makuha lang ang puso mo. Kami ni Leonor wala na. Natapos ng kasunduan ng mga pamilya namin ang dahil sa bahong tinatago ng babaeng yon. Natuldo ka ng lahat sa amin. Dadalhin siya ng mga magulang niya sa States upang doon ay ipagamot. Let me prove my love nang sa ganun ay maniwala kang totoong nararamdaman at ang intensyon ko sa'yo. Elena, please, let me enter your heart. Pagsusumamo niya. Pasensya ka na ngunit hindi kita kayang pagbigyan sa ngayon. Nagluluksa pa rin ako sa pagkawala ng kaisa-isang magulang ko. Kaya't hayaan mo na muna akong tanggapin ang mga pangyayari. Ayokong sandalan ka. Mas gusto kong maghilom na mag-isa. Pakiusap lang, wag ngayon. Gusto kong kilalanin at mahalin ang sarili ko bago ako magpapasok at magmahal ng ibang tao. Maintindihan mo sana. Mahinahong pakikiusap niya, tsaka to tinalikuran. Rinig niyang pagbuntong hininga nito. Naiintindihan ko. 1 buwan. Hanggang dun lamang ang kaya kong ibigay. Dahil kapag matagal pa rin ay baka mabaliw na ako sa kakaisip sa'yo. Babalik ako. At sa pagbalik ko'y kasama ko ng mga magulang ko. Dahil ikaw ang hiyaharap ko sa altar. Okay ng lahat, my future wife. Oo mo na lang ang kulang. Sambit nitong nagpamaang sa kanya. Nilingon niya ito. Hindi niya mapaniwalaan ang mga lumalabas na salita mula sa bibig nito. Anong sabi mo? At sino ka para magdesisyon? Nang dahil lamang sa isang gabi na hibang ka na sa akin, minahal mo ko gayong ilang araw lang naman akong nanilbihan sa mansyon mo? Huwag kang masyadong eksaherado. I'm telling you the truth. Mahirap ang paniwalaan ang lahat ng sinabi ko. Seryoso akong tao at kailanman na hindi nagbiro. Dahil hindi ko alam kung papaano yung gawin. I love you. At iyon ang totoo. Dahil yun ang nararamdaman ko. Ito man ang unang karanasan ko sa pag-ibig ngunit sigurado ako sa nararamdaman ko. I'll court you.
At sisimulan ko yon matapos ang 1 buwan. Mahal kita, Elena. Nararamdaman kong malapit na akong maging ama. Uutusan ko si Aya na samahan ka sa OB nang makumpirma kong hinala ko. Huwag mo sanang ipagkakait sa akin na magiging anak natin, oras na malaman mong dinadala mo na ang naging bunga ng isang gabing yun. Mahinahon niyang saad ngunit wala na siyang nakuhang sagot mula sa tinatanging dalaga. Kaya't minabuti niya nang umalis na muna sa ngayon. Naiwan namang napapaisip si Elena. Maaari nga kayang nagkaroon ng bunga ang isang gabing yon? At kung sakaling magkaroon man ay, ano bang gagawin niya? Hahayaan niya bang pasukin ni Gregor ang nananahimik niya ng mundo? Makakaya niya kayang mahalin din to, katulad ng idinidiin itong pag-ibig para sa kanya. Nalilito po ako, Inay. Pwede niyo po ba akong tulungan na magpasya? Usal niya sa hangin. Makailang ulit siyang bumuga ng hangin bago inihanda ang gulay na uulamin niya para sa araw na ito. Elena, pagbuksan mong maganda mong kaibigan, bilis! Tinig yun ni Aya na kumakatok sa labas ng pinto. Sandali! Sagot niya. Basa ang kamay niya kaya tinuyo niya na muna yung saglit bago pagbuksan ng kaibigan. Ano bang sadya mo at mukhang napaka-importante? Tanong niya rito matapos silang sabay na naupo sa kawayang upuan. Pinuntahan ako ni Senyorito sa bahay. At sinabing samahan daw kita sa ubi bukas na bukas din dahil sigurado raw siya na magkakaanak na kayo. Bruha ka? Naku, magiging senyorita ka na namin ni Chang yan. Instant madam ang peg mo kapag napagdesisyonan mong pasukan ang marangyang buhay ni Senyorito ah. Kinikilig nitong sabi. Hindi ko gustong pasukin ang mundo niya. Masaya na ako at kontento na ako sa buhay ko na ganito. Bumili na lamang tayo ng piti nang malaman natin ang mas madali. Kung totoo nga bang dinadala ko ng anak niya? Seryoso niyang sabi. Paano kung mag-positive? Anong gagawin mo? Tsak na hindi papayag si Senyorito na hindi mabigyan ng isang buo at masayang pamilya ang anak niya. Hindi ko alam. Basta ang alam ko, hindi ko naman hahayaang maranasan ng anak ko ang naranasan kong lungkot at pananabik para sa isang buo at masayang pamilya. Hindi ko naman ipagkakait ang kumpletong pamilya sa magiging anak ko, kaya't kung ano man ang maging pasya niya, papayag ako. Ngunit sa ngayon ay papahalagahan at mamahalin ko muna ang sarili ko. Bibigyan ko muna ng oras ang sarili ko bago ang iba. Anya. Nakakaintinding tumango at ngumiti sa kanyang kaibigan. Buo niyang sinuportahan ito. Ito na nga ang nagpresentang bumili ng PT. At nang mabili na nito ang bagay na yon, ay kaagad niyang ginamit. Positive! Magiging ina ka na! Maluhaluhang saad ni Aya nang tignan nitong PT na merong lumabas ng 2 guhit matapos niyang patakan ng ihi. Napangiti siya. Nanubig ang mga mata niya. Abot-abot ang sayang nararamdaman niya sa mga sandaling to. Niyuko niyang manipis na siya tsaka yun marahang hinaplos. Wala ni isang salita ang lumabas sa kanyang bibig. Nakangiti lamang siya habang dinadama ang tiyan. Matuling lumipas ang 1 buwan. Sabik ang pamilyang Tuason habang binabaybay ang daan patungo sa bahay ng dalagang magiging parte ng kanilang pamilya balang araw. Halos araw-araw nila akong padalhan ng masustansyang pagkain ng nagdadalang taong si Elena. Siniguro rin nilang kumpleto ito sa vitamins at iba pang pangangailangan ng babaeng nagdadalang tao. We're so glad to finally meet you, Iha. Sa kwento ka lang namin nakilala kaya't ngayong nasa harap ka na namin ay napakasaya namin. Kamusta ka? Kayo ng apo ko. May ngiti sa labing bungad ni Alona matapos silang paanyayahan ni Elena na pumasok sa munti nitong tahanan. Inunahan niyo naman ako, mami. Hindi niyo man lang ako hinayaang ibigay itong pinitas ko sa flower garden mo. Nakasimangot na sabat ni Gregor. Oh, sorry. Sabik lang talaga akong kamustahin na magiging daughter-in-law ko. Malambing nitong sabi. Dumistansya ito tumabi sa napapangiting asawa. Kaagad namang naupo si Gregor sa tabi ng pinamumulahang dalaga. Tsaka dito iniabot ang sariwang bulaklak na kinuha niya pa mismo sa tanim ng ina. Bulaklak para sa pinakamagandang dilag na nakilala ko. Malawak ang ngiti niya sa labi nang tanggapin ng dalagang bulaklak na bigay niya. Kamusta kayo ng baby natin? Hindi ka naman ba nahihirapan? Malambing niyang tanong.
Okay naman ako, lalo ng anak natin. Hindi niya mapigilang hindi mautal dahil sa kabang nararamdaman. Nakangiting nakamasid sa kanilang mga magulang ni Gregor, kaya't hindi niya ito magawang sawayin. Maganda yung mga bulaklak. Salamat. Sinikap niyang ngumiti kahit na patuloy pa rin ang pagtambol ng malakas ng kanyang dibdib. So, kailan mo planong sagutin ang uniko iho namin, iha? Singit ni Alona. Oo nga naman, iha. Kailan nga ba? Segunda naman ni Rodolfo na nagpangiti ng lihim sa binata nilang anak dahil kinuntsaba niya ang mga ito. Hindi ko pa po kasi alam eh. Nauutal niyang sagot. Nandiligaw pa lang naman kasi ako, kaya't wala pa siyang maisasagot sa inyo. Don't pressure my future wife, mom, dad. Baka ora mismo sagutin ako. Pagbibiro niya, natawa naman sa kanya ang mga magulang. Binilhan nga pala kita ng iba't ibang klase ng prutas. Sandali at ipagbabalat kita. Ani't mabilis na kinuha sa loob ng kotse ang ginrocery bago pa man nila dalawin ng dalaga. Gumuhit ang ngiti sa kanyang labi nang marinig ang pinong tawa ni Elena. Nakikipagkwentuhan na ito sa mga magulang niya. Nang mabalatan niya ang orange ay hiniwa niya naman ang mansanas sa apat, tsaka hinugasan ng ubas, bago ang mga iyon pagsama-samahin sa malaking mangkok. Gusto ka sana namin, iha, na paanyayahan sa mansyon nang mas mabantayan ka namin. Gusto kasi namin na masubaybayan ang unti-unting paglaki ng apo namin sa sinapupunan mo, hanggang sa mailabas mo na siya. Okay lang ba sa'yo, iha, ang hiling namin ito? Naroroon na naman ang kaibigan mong si Aya sa mansyon, kaya't hindi ka mabuburyo. Saad ni Alona matapos nilang kainin ang ipinahandang pagkain kay Beth na dinala nila upang pagsaluhan sa bahay ng dalaga. Sige po. Nakangiti niyang pagsang-ayon. Hindi niya ipagkakait ang anak sa lolo at lola nito, lalong-lalo na sa ama ng anak niya na sobra-sobra ang effort na ginagawa. Makuha lamang ang loob niya na hindi nito alam na nakuha na nito matapos nitong mapatunayan sa kanya ang sarili. Yes, thank you so much, iha. Galak siya nitong niyakap. Yumakap din siyang pabalik. Ang mainit nitong yakap ay nagpaalala sa kanyang ina. Bago sila umalis ay hiniling niyang dalawin muna ang punto dahil nagpresentang sumama ang mag-ama sa kanya dahil nais umano ng mga itong formal siyang ipagpaalam sa inang namayapa. Nang marating nilang puntod ay hindi ni Elena mapigilan ang pagbuhos ng emosyon dahil pinagawa ni Gregor ng bahay ang puntod ng kanyang ina. Tiles ang sahig, maging ang puntod ay ipinaayos. Sobrang kintab noon. Nasa lapid na rin ang magandang mukha ng kanyang ina. Lumuhod siya tsaka yun hinaplos. Tahimik niyang kinamusta ang ina pagkatapos ay isa-isang nagpakilala ang kanyang mga kasama. Napangiti siya nang magpaalam si Gregor na hihingiin ang kamay niya. Mas napangiti pa siya lalo nang mangako itong hinding-hindi siya sasaktan at sisikaping paligayahin sa bawat araw na magdaraan. Tila hinaplos ang puso niya sa lahat ng ginagawa ni Gregor. Marahil ay oras na rin upang gantimpalaan to. Kaya tumayo siya at hinarap ang isang buwan ng nanliligaw sa kanyang lalaki. Oo na, sinasagot na kita at tinatanggap ko na ang pagiging asawa sa'yo. Totoo? Ani mo'y nananaginip lamang ito kaya't agad siyang tumango. Oh goodness, thank you. Thank you so much. I love you. I love you so much. Elena Contigno. Sa sobrang saya'y hindi niya mapigilang hindi ito siilin ng halik kahit na nasa harapan lamang nila ang mga magulang. Mahal din kita. Salamat din kasi tinaga mo ko kahit na halos araw-araw kita noong sinusungitan. Masayang pagtatapat niya sa tunay ring nararamdaman. Nagdaop muli ang kanilang mga labi. Walang paglagyan ng saya na ngayon ay kanilang nararamdaman. At dahil nakaset naman na ang lahat ay madali na lamang nilang ipinangako ang pag-ibig sa harapan ng altar. Ilang buwan pa'y isinilang na rin ni Elena ang una nilang anak. Hindi sila nahirapan dahil nakaagapay ang mga magulang ni Gregor na masayang masaya. Dahil sa wakas ay nagkaroon na rin ng apo ang mga ito. Mas lalo pang natuwang mag-asawang Alona at Rodolfo nang madagdagan pa ng dalawa ang una nilang apo. Napuno ng maliliit na tinig ang loob ng mansyon na nagpakumpleto sa mag-asawang Elena at Gregor
Ganoon din sa mag-asawang Alon at Rodolfo na halos ayaw nang umalis sa bahay ng anak dahil gustong palaging kasamang magaganda't gwapong mga apo. 10 taon ang lumipas at nagkaroon ng renewal sa kanilang kasal. Masaya nilang tinanggap ang basbas ng pari. Nadagdagan ng saya nila nang sa wakas ay malaman nilang meron na ring pamilya si Leonor, Italianong napangasawa nito. Minahal nito si Leonor. Ipinadamang ito ang pinakamagandang babae sa lahat, kaya't nawalang insecurities, maging ang doubt ng babae sa sarili. Si Aya naman ay nagkaroon na rin ng pamilya, taga doon lamang sa probinsya nilang napangasawa nito. Bagaman simple ay maayos at hindi naman kinakapos. Nagretiro na rin si Aling Beth at hindi na ito kaya pang magtrabaho. Sa ngayon ay kontento ng mag-asawa sa buhay na meron sila. Kontento na't wala nang hinihiling pa na kahit na ano. Masaya si Elena na natagpuan niyang wagas na pag-ibig sa mabait at gwapo niyang asawa. Wala siyang masasabing masama o kahit na anong kapintasan sa pagiging haligi nito. Dahil sumobra pa sa expectations niyang iniisip na kakayahan ng asawa. Masasabi niyang siya ang pinakamaswerteng babae, habang si Grigor ay masasabi niya namang siya ang pinakamaswerteng lalaki. Dahil nagkaroon siya ng asawang mabait at napakamaalaga sa kanilang mag-aama. Sobra niyang mahal ang asawa. Pinahahalagahan niyang nararamdaman nito. Pinapakinggan at nirerespeto, kaya't naging magaan ang pagsasama nila hanggang sa lumipas pang maraming taon. Wakas.